Maraming salamat po mga kapatid ko na kayo po ay matapat na nabubuhay para kay Jesus. At alam po natin na ang Christian life ay hindi lang every Sunday or pang Sunday Christian lang tayo. Hindi. Pero pagka matindi kang Kristiyano, Sunday is a special day. Amen? Sunday is Lord's Day. Special sa iyo ang Sunday para makaniig mo ang Diyos together with the people of God, our brothers and sisters in Christ. Special sa iyo ang Sunday kapag ka ikaw ay totoong nabubuhay na araw-araw para kay Kristo. Siyempre, lahat ng araw created ng Panginoon, Monday to Sunday, pero yung Sunday ay itinalaga talaga na Lord's Day. Amen? Day to worship God, day to be blessed sa ating spiritual life, day to receive instructions sa ating pamumuhay bilang mga committed, no, na mga Kristiyano, totoong mga Kristiyano. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay ang message po natin today and for the next maybe around 10 weeks, no, yun pong tungkol sa mga life skills. So our title today is Life Skills Are Essentials. Amen po ba? Life skills are essentials. So yung pong salitang essential ay talagang alam na biglang naging popular ang term na essential dahil nga sa pandemic, di ba? More than 1 year. Ginagamit yung salitang essential. Yung mga bagay lang na importante. Ang ibig sabihin ng essentials. O ibig sabihin din yan ay basics. Di ba? So yon. Ang mga life skills po ay essentials sa ating buhay. Kaya yan po yung ito po yung message natin ngayon. Kumusta na po yung mga life skills na dinidevelop natin? Amen? Ngayon, gusto ko po mag-start tayo sa Word of God sa Exodus chapter 35, verses 30 to 35. At ang lahat po ay magbasa ng sabay-sabay. Amen po ba? Lahat po ay magbasa ng sabay-sabay sa salita po ng Diyos. Mag-umpisa po sa verse 30, and I would like us all now to read at the count of 3. 1, 2, 3. Then Moses said to the people of Israel, "See, the Lord has called by name Bezalel, the son of Uri, son of Hur, of the tribe of Judah. And he has filled him with the Spirit of God, with skill, with intelligence, with knowledge, and with all craftsmanship, to devise artistic designs, to work in gold and silver and bronze, in cutting stones, for setting, and in carving wood, for work in every skilled craft. And he has inspired him to teach both him and Oholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan. He has filled them with skill to do every sort of work done by an engraver, or by a designer, or by an embroiderer in blue and purple and scarlet yarns, and fine twinned linen, or by a weaver, by any sort of workman or skilled designer." Excuse me lang po. Pag-pray po ninyo yung health namin dito. Kami po ni Pastor Andrew ay medyo tinamaan po ng kap. Ako po ay nagkaroon ng flu, pero salamat po, magaling na po ako ngayon. Konting ubo na lang at sipon. Okay, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang pagiging skilled person. Amen? At dito nga po, sinabi dito sa mga verses na pinag-aralan natin, si Bezalel at saka si Oholiab at iba pa ay binigyan niya ng mga iba't ibang mga skills. Of course, ang pinaka skills na tinutukoy dito tungkol sa cutting stones, no? Masonry to eh.
Kasi nga ang masonry, isang skill. Pagkatapos yung carving wood. Tsaka yung iba't iba pang paggawa ng construction ito eh. Kasi construction ng bahay ng Panginoon, di ba? Ng temple. So, mga kapatid, napakahalaga na ang tao ay maging skilled. Amen? At ang sabi ng salita ng Panginoon, ang lahat ng mga skills ay galing sa Kanya. Napag-aralan din natin yan sa purpose-driven life. No, yung ating shape, 'di ba? Yung ating shape. So, yung ating mga skills ay galing sa Diyos. So, pinag-uusapan natin ngayon, hindi lang po yung mga skills sa mga craftsmanship, ibang mga skills, no? Pero pinag-uusapan natin yung mga importanteng basic na life skills at kasama lang doon yung craftsmanship. So let me define some terms sa ating message na to kasi ito po ang message natin ngayon. But last year we talked about this and it's still in my heart. Una, I would like us to understand about the word skill. No? So ang ibig sabihin po ng skill, the ability to do something well. So pagka sinabing may skill ka sa ganitong bagay, nagagawa mo yon ng maganda, maayos, may excellence. So pagka sinabing skilled, magaling. Yun pong ibig sabihin yan. Amen? Ngayon naman po, ang pinag-uusapan natin, life skills. Iba-ibang mga abilities. So, ang ibig sabihin naman ng life skills na ngayon po ay masyadong popular din na terminology ngayon yan, yung life skills na yan. Ang kahulugan po niyan ay a skill that is necessary or desirable for full participation in everyday life. Ayon. Sa atin po palang everyday life, yun pong mga kinakailangan na mga skills. Kaya nga ang message po natin ngayong araw na to and for the next 10 Sundays ay life skills are essentials because life skills are necessary. Ngayon, I'd like you to understand also that life skills are essentially those abilities that help promote mental well-being and competence in all areas of life in people as they face the realities and challenges of life. So dito po sa buhay natin, dito sa mundo, kailangan po natin ng mga life skills sa ating mental, sa ating emotion. Alam niyo po, para po yung ating buhay dito ay maging maganda, talagang kailangan natin ng mga life skills. So, ang mga life skills natin, more or less, ay relevant. Siyempre, depende sa ating circumstances, sa ating, kung anong age natin, kung yung mga kabataan, kailangan may life skills sila na pangkabataan, yung mga adult, may life skills. Siyempre, actually, mula pa sa pagkabata, nagde-develop na yung mga life skills. Kasi gusto kong maging aware tayo dito, mga kapatid. Lalong-lalo na din yung mga magulang para mag-guide yung mabuti ang inyong mga anak. Kasi mula pagsilang, nagde-develop na lahat yan. Yung iba't ibang mga skills na kailangan para mabuhay ng maayos ang ating mga anak. At siyempre tayo din. Kasi alam nyo, minsan yung mga ibang mga tao, hindi naging aware sa mga life skills. Kaya yon, yung mga anak din nila, hindi rin sila aware kasi hindi nila alam yon. Hindi nga aware eh. Okay? So, sa akin pong pag-aaral ng mga life skills, 4 na areas, broad,
na areas ng life skills. Una, yung mga thinking skills. Ay, tama na, emotional skills muna, no? So, kanina pinag-uusapan natin yung pagtatrabaho, no? So, hindi lang doon yung skill na pinag-uusapan natin. Kailangan ang tao meron tinatawag na emotional skills. Everybody say emotional skills. This is the ability to manage your feelings effectively and know who you are. Ay, nako, ito na po yung pinaka-importante ngayon. EQ, yung pagbibuild up ng emotional quotients ng tao. No? Ito naman, yung thinking skills. This is the ability to process thoughts correctly. Alam nyo, yan po, kaya kailangan matindi po nating naiintindihan ng message na to ngayon. Kasi maraming mga tao, they do not know to process thoughts correctly. Kaya yun ang mga pag-aaralan natin, thinking of solutions to a problem or developing new solutions creatively. So kailangan yun po yung mga skills na i-develop natin, emotional skills, thinking skills. At pangatlo, dahil nabubuhay tayong may kasamang tao, una na sa pamilya natin, tapos sa mga estudyante sa school, mga nagtatrabaho sa workplace, sa church, di ba? Kaya yung social skills ay napaka-importante. This ability is about interpersonal relationships. Kasi nga, ang ating buhay is all about relationships, starting with God and then with our family members. Learning to communicate effectively, interact with others, and develop healthy relationships. Mahalaga ba magkaroon ng healthy relationships? So kailangan po, meron tayong tinatawag na social skills. At pang-apat na area ng mga skills ay yung practical skills. These are everyday skills to be a well-rounded person. Kunwari, yung grooming, skill po yan. Yung pag-aayos ng sarili. Pagiging malinis, maayos. Nako, importante po yan. Yung cooking, importante yan. Pagluluto, time management, financial management, etc. Yan po yung mga tinatawag na mga practical skills na kailangang ma-develop. Kaya nga po, ngayon pong series po natin na to, mga kapatid ko, yun pong mga basic na naisip ko, na pinagpe-pray ko, pinagbubulay-bulayan ko. Mga 11 na mga skills, life skills. Ang tawag ko dito, mga set of skills, set of essential life skills na kailangan nating tayong maging aware and then i-develop natin para talagang maging effective tayo, maging maayos ang ating pamumuhay dito sa mundo. Amen? Ano po yung mga iba-ibang mga 11 pala ito, Pastor Andrew? Not 10 actually. It's 11. Number 1 is time management skill. Nako, yan po isang skill na kailangang i-develop. Pangalawa, communication skill. Pangatlo, relationship skill. Pangapat, money and resources management skills. Panglima, focus skills. Nako, skill pala yung mag-focus, ha? 6, stress management. Ayan, di ba? Importante yan. Yan na yung problema ng mga tao ngayon. Nagiging bukag bibig na. Kaya kailangan, kung na-stress ka, para hindi maapektuhan ng iyong kalusugan, ng iyong buhay, kailangan may skill ka kung paano i-manage ang mga stresses. Kasi hindi tayo exempted sa mga stresses. Leadership skills. Ito na yung destiny ng Panginoon sa atin na maging leader tayo. Lalong-lalo na sa ating calling bilang mga anak ng Diyos, servants of God, na instrumento niya tayo. So sa pagiging sa paggawa ng Great Commission, magiging leader tayo doon di ba? Ng ating mga disciples. So kailangan develop yung leadership
skill. Tsaka yung practical life skills, kagaya ng hygiene, cooking, cleaning, gardening, swimming, studying, etc. Pag-aaralan po natin yung mga iba-ibang mga practical life skills na yan. And then, 9, analytical and creative thinking skills. And then, problem-solving skills. So, ito po yung tinatawag kong 10 basic life skills, essential life skills. 10 basic, essential life skills. Basic na, essential pa. Amen? Proverbs 18:15, the Word of God says, an intelligent heart acquires knowledge, and the ear of the wise seeks knowledge. Kaya kailangan po, lahat po tayo, kalooban po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng intelligent heart. Pambira, ano kaya yung ibig sabihin nun? Intelligent heart. Ang kasing alam natin, intelligent mind, intelligent brain, di ba? Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, intelligent heart, no? Acquires knowledge, and the ear of the wise seeks knowledge. So tayo po, kailangan magkaroon tayo ng knowledge sa lahat ng mga skills na to so that we can begin to develop them. Alam nyo, bakit ko po na isa pong motivations ko, bakit po ito po ang message natin as I seek God for our messages? Kasi maraming mga tao, lalong-lalo na sa panong ito na social media, yung mga youth, na po focus parate sa naubos yung oras sa sa social media. Sana man lang kung pinofokusan sa social media yung mga nakakatulong mag-develop sa kanila ng mga iba-ibang skills. Kaso ang parati lang pinapanood sa social media yung mga time waster lang, di masyadong mahalaga eh. Kaya importante po na yan, kung pupunta po tayo sa internet, no, sa social media, yung makakatulong sa atin, nang magbibigay sa atin ng knowledge na i-develop yung ating pong mga life skills. Okay? So, there are 5 things I would like to share with you why life skills are essentials. Bakit kailangan po nating i-develop ang mga life skills natin? Ikaw kapatid, bilang mga mother, kailangan meron kang i-develop na life skill. Bilang mother, father, may i-develop kang life skill. Yung bawat bata, yung mga estudyante, di ba? Lahat tayo, meron tayong dapat i-develop na mga life skills. At itong 10 na to, lahat tayo kailangan nating i-develop eh. Pero according to age, according sa situation nga, according kung saan ka nakatirang lugar, bansa, doon pa, meron pang mga skills doon na dapat mong i-develop. Like dito sa Amerika, grabe. Driving skill, essential. Sa Pilipinas, hindi masyado. 'Di ba? O kaya kung nakatira sa bundok, hindi masyado yung driving skill. Pero dito sa Amerika, sobrang importante ng driving skill. Pagka wala kang driving skill dito, nasa bahay ka lang. Kaya kung mamamasahe ka, mauubos yung oras mo talaga. Kaya iba-iba din, ano? At yung situation mo, kung saan ka dinadala ng Panginoon, anumang stage ng buhay mo, saan ka dadalhin, may i-develop na mga iba-ibang skills ang Panginoon sa inyo yan. Kasi ang skill, anything useful, anything na useful ability, ang ibig sabihin ng life skill eh. Yun ang ibig sabihin ng life skill. Anything, any skill that is useful to your everyday life. Okay. Una sa lahat, eto. The basic set of essential life skills makes us function well, holistically in life. Ano po? Yun po yung bakit ito importante? Para makapag-function tayo well. No? Makapamuhay tayo ng mabuti at maayos. At gusto kong emphasize yung holistic, yung kabuuan. Kasi yung iba,
Hindi buo pangkabuuan yung buhay nila eh. Marami pong mga tao, selfish lang, pansarili lang yung mga dinidevelop. Kailangan yung pangkabuuang buhay. Amen? No? Ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Siyempre, itong verse na to, continuation niya ng 2 Timothy 3:16. Ang ituturo daw yung salita ng Diyos, di ba? All scriptures are inspired by God. And then, sabi na salita ng Panginoon para sa doctrine, teaching, correction, rebuke, training in righteousness. Ito yung kadugtong eh. Pero I would like you to understand na sa verse 17 na to, ang gusto ng Panginoon na yung maging, yung bang perfect, yung bang, hindi naman tayo mape-perfect, by the way. Pero yun pong maging holistic tayo at saka yung thoroughly furnished unto all good works tayo. Ibig sabihin yung dapat makapag-acquire tayo ng knowledge, makapag-acquire tayo ng mga iba-ibang mga skills para yung maka-function tayo ng mabuti sa buhay. Kasi merong mga tao hindi nagpa-function mabuti sa buhay. They don't function well. Kaya ang tawag doon, dysfunctional life. When you cannot function well in life, you have a dysfunctional life. No? Hindi maayos eh. So, ang goal po natin dito mga kapatid, ang Holy Spirit ang mag-speak sa atin na magkaroon tayo ng functional life at hindi lang functional, functioning well. Everybody say, functioning well. We function well in life. Yung maganda yung pamumuhay natin, maayos yung pamumuhay natin. This is not about having a perfect life. Pero ang ibig sabihin dito, kahit ano ang mga challenges sa buhay, ay nakaka-cope tayo, nakaka-overcome tayo. 'Di ba? At mapayapa pa rin tayo at masaya pa rin tayo. Okay, sino po dito ang nagpa-function well? Magsabing amen. For example, yung mga kung wala kang thinking skills, no, yung problem solving skill, ay nako, ang hirap maka-function ng well, 'di ba? So kailangan i-acquire mo yung problem solving skill. Kagaya ng social skill. How can you enjoy being with people kung wala kang social skill? So, napaka-importante talaga ng para mag-function. Lalong-lalo na yung mga time management. Importante yan. Mga money management. Importante yan para makapag-function kang well, mga kapatid ko. Amen? Amen daw, mga kapatid? Maraming mga nagiging dysfunctional dahil nga hindi sila marunong sa time management. Hindi marunong sa pagmamanage ng pera, money management, financial management. Hindi makapag-function ng well. So, dito po, sino po dito ang nakikita na ibibigay ng Panginoon ng skill na to? Kasi, di ba, nabasa natin kanina sa Exodus 35 na si God ang nagbibigay ng different kinds of skills. So, ako po'y naniniwala na ang Diyos hindi ka lang niya bibigyan. Hindi lang tayo bibigyan ng mga skills sa pagtatrabaho. No? Yung career skills, hindi. Mga vocational skills, hindi. Hindi lang tayo bibigyan yan. Different kinds of skills ang ibibigay ng Panginoon. So, gusto po ng Panginoon, ma-furnish tayo unto all good works. Makapunction tayo ng mabuti. Amen? Amen po ba? Lalong-lalo na, binigyan pa naman tayo ng Holy Spirit. Nung pinag-aralan natin ang Exodus 35, yung verses na binasa natin kanina, no? Ano po yung nabasa natin doon? Ang nabasa natin doon sa verse 31, and He has filled him with the Spirit of God and with skill. Sabi ng salita ng Panginoon sa verse 31, mga kapatid ko,
binigyan tayo ng Spirit of God. Lahat to na binigyan ng Spirit of God, magsabing, praise God! Grabe, forever grateful tayo, di ba? Salvation, eternal life, children of God tayo. Meron pa tayong Spirit of God. Ang Spirit of God ang seal ng ating salvation, di ba? So, yung Spirit of God din, ang nagbibigay ng skill, different skill, mga kapatid ko, so that we can function well. Sino po dito ang gustong maayos na pamuhay? Magsabing amen. Ay, kaya sabihin ko po sa inyong totoo, kailangan ng mga basic, mga sets of life skills sa emotion para kagaya ng stress management din. Ay, naku, importante yan. Stress management skill. Amen? Number 2, mga kapatid ko, the basic set of essential life skill makes our worth as a person in this world significantly better for God's glory. So, mga kapatid, gusto ko pong maintindihan natin, no? Mahalaga tayo sa ating Panginoon. Not because of what we have and what we can do and mga abilities natin. Hindi doon nakabasing worth natin. Ang worth natin sa Diyos ay nakabase doon sa kanyang pag-ibig sa atin. Mahal niya tayo eh. Di ba? Kaya namatay si Jesus para sa atin. Ganon tayo kahalaga. However, in this world, yun kasing ibig ko po sabihin dito, yung halaga natin, yung value natin, lalong nagiging better. No? Nagiging better yung value ng ating pagkatao sa mga skills na dinidevelop natin, sa mga skills na nadadagdag sa atin. So sana maliwanag po yung sinabi ko, don't get me wrong. No? Yung worth natin sa Diyos, hindi depende sa mga abilities nating meron tayo. Pero gusto kong sabihin na yung mga abilities din yun ay galing sa Diyos. Amen? Kaya lang, responsibility talaga natin eh. So for God's glory, yung worth natin, no, sa tingin lang ng mundo, no, in this world, kasi talagang nabubuhay tayo dito sa mundo, no? Yung bang ibig sabihin dito, yung resume mo, no, ay lalong nagiging matimbang yung worth sa lahat ng iyong mga dinevelop. Amen? So, mga kapatid ko, importante po na for God's glory, let us become better, and we become better by acquiring more and more skills. And the Holy Spirit will help us acquire more and more skills, lalong-lalo na itong mga life skills na to. Tutulungan tayo ng Holy Spirit. Romans chapter 12 verse 2, sabi na salita ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, yung pong mundo kasi natin, merong pattern. Merong pattern. Especially sa pagtingin kung ano yung worth ng isang tao. May pattern po ang mundo. No? Meron pong pananaw ang mundo. So tayo po bilang mga tao dito sa mundo, alam naman natin na habang nabubuhay tayo dito sa mundo na to, hindi naman tayo overly conscious o overly concerned sa pananaw ng mga mundo sa atin. Pero siyempre, dinidevelop natin yung sarili natin. Dinidevelop natin yung mga skills natin sa mundong ito para makita nila yung mga Christians, maayos na tao na who belong to God. Maayos tayong mga tao. Na hindi tayo mga taong hindi nagde-develop. Amen? Kaya importante sa atin yung PDP, no? Yung ating personal development plan. Okay, mga kapatid ko,
Romans 11:36, the Word of God says, "For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever and ever." So yung buhay natin galing sa Diyos. At ang buhay natin para sa Diyos. Sabi ng Romans 11:36, kaya nga ito yung pinaka-verse natin sa ating purpose in life, di ba? To glorify God. To glorify God sa buhay natin. Ngayon, mga kapatid, si God, naniniwala po ako 100% na lalo siyang mag-glorify kapag tayo po ay nagde-develop ng mga skills. So, ang tawag po dito is adding value to ourselves. Ano? Siyempre, di ba, gusto mong ma-promote. Gusto nating ma-promote. Ang mundo, bago ka ipopromote, kailangang may requirements yan. May natapos kang ganito, may skill kang ganito, di ba? So, yun po yung ibig ko sabihin. So, tayo po para i-promote tayo ng Panginoong Diyos, di ba? Yung value natin, dinadagdagan din natin. So, habang nadadagdagan yung worth natin, habang nagde-develop tayo ng mga skills, nadadagdagan yung worth natin. For promotion sa mga plano ng Diyos dito sa mundo para sa atin. Amen? I really pray that we understand. Hindi nyo ako mamimisunderstand sa sinasabi ko, kundi maintindihan ninyo na yung pong pagdagdag ng value. Kasi dito sa mundo talaga, no, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, it's also about adding value sa sarili natin, sa buhay natin. So, paano yun? Paano nag-a-add? Kumbaga, paano nag-i-increase yung worth mo dito sa mundo? How is your worth increasing in this world? Sa pamamagitan ng pag-acquire ng more and more skills. Amen? Okay, mga kapatid, napaka-importante po na maintindihan natin, galing naman lahat sa Diyos yan. As we understand this message, ilingin mo, Lord, gusto ko po ng mga skills na to sa buhay ko. Social skills, communication skills, gusto ko ng time management skill. Amen? Okay, tapos nagiging talagang well-rounded tayo. Nagiging yung bang balanse tayo na well-rounded tayo na mga anak ng Diyos. Okay, the third thing, bakit importante po ang life skills? Ito pong mga set of life skills, no? Na for the next 10 Sundays ay kailangan ninyong aralin, pakinggan. The basic set of essential life skills makes us a blessing to others. No? Kasi magiging blessing tayo sa iba. Magiging asset tayo. Di tayo magiging liability. Magiging blessing tayo. Kapag ka meron kang nitong mga 10 life skills na to, essential life skills na to, matutuwa yung mga tao sa iyo. Matutuwa yung mga tao sa atin. Hindi tayo nila iiwasan o kaya naman kaiinisan. Kasi yung pong mga kulang sa mga, kunwari, time management skill. Naku, pagka kulang ka ng time management skill, maraming maiinis sa'yo. Amen? Hindi ka dumarating sa oras. Diba? Hindi mo sinusunod yung usapan yung oras mag-asawa. Naiinis ang asawa mo, naiinis yung mga anak mo. O, lalo na yung mga anak dyan, kailangan, bata pa lang, turuan yun ng time management skill. Diba? Sabi ng salita ng Panginoon sa Genesis 12:2-3, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Gusto ng Panginoon maging blessing tayo sa iba. Di ba? So, napakasarap pong marinig na
sa iba na nakaka-bless ka. Pakisabi nga po sa katabi ninyo, nakaka-bless ka, kapatid. Nakaka-bless ka. Diba yung mga merong, yung pong mga tao na dumarating sa oras, nakaka-bless. Amen? Yung pong mga maayos sa kanilang pera, maayos sa kanilang sarili, maayos sa kanilang grooming, maayos sa bahay. Nakaka-bless, di ba? Sabi ng verse 3, and I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. All peoples on earth will be blessed through you. Alam po ninyo, mga kapatid, ang isa pong bagay na gusto ng Panginoon sa atin, yung maging blessing tayo sa iba. Yung nakaka-bless yung buhay natin. Sabi niya sa Matthew chapter 5, verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, di ba? Ilaw tayo. Yung pong time management, good works po yan eh. Yung management of money, good works po yan, mga kapatid ko. Kaya, gusto ko pong sabihin sa atin na bilang ilaw ng mundong ito, sinabi ni Jesus na tayo po ay light. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ilaw ka, kapatid. Ilaw ka. Ang ilaw, meron pong tinatawag na medyo, ano bang tawag doon? Yung hindi maliwanag. Tapos merong maliwanag. Tapos meron ding pundido na ilaw di ba? Hindi nagliliwanag. Habang yung mga life skills natin ay na-acquire natin, abay nagiging mas maliwanag tayo. Lalo tayong lumiliwanag. Sabihin mo sa katabi mo, lalo tayong lumiwanag. Kasi kung meron kang social skill, communication skill, lalo kang lumiliwanag di ba? Nagsashine ka lalo for God's glory Sabihin mo sa katabi mo, for God's glory. Lalo kang nagsashine Amen? Kung ikaw meron kang problem solving skill, ibig sabihin yan, hindi na ikaw ang nagiging problema. Tumutulong ka mag-solve ng problema. Hindi ka ba nakaka-bless niyan? Di ba? Lahat na nakaka-bless, magsabing amen. Hallelujah. Yan ang gusto po ng Panginoon, na tayo maging nakaka-bless na mga Kristiyano. Amen po ba? Kaya po yung pong mga Kristiyano na nag-acquire, nagde-develop ng mga skills na to ay wow, lalong lumiliwanag. Lumiliwanag po sila, lalong nagiging blessing po sila, mga kapatid ko. So, yun pong, kunwari, yung no offense, I love you all. Kunwari yung mga nalilate sa school, nalilate sa work, di ba? Masyadong mali yun. Ngayon, gusto ko rin po sabihin, kung mali ang malate sa work, malate sa school, malate sa mga appointments, sa mga kaibigan, mali din ang malate sa church. Sabihin mo po sa katabi mo, mali ang malate sa church. Sino po dito na nabibless sa mga kapatiran na dumarating ng late? Ayun, siguro kung yung late, merong valid reason, umattend pa rin late, yan, nakaka-bless yun. Pero kung wala namang valid reason, late ka, hindi nakaka-bless yun. Ano pong problema doon? Time management. So, kailangan ko pong makita ninyo, kailangan nyo pong makita to, mga kapatid ko, na ito pong mga skills na to, mahalaga talaga to. Kasi kapag ka mahalaga, aaralin ninyo. At pagka inaral ninyo, aaralin nyo paano i-apply sa buhay, nag-change tayo. Yun, napakaganda pong inspiration and motivation yun sa atin mga kapatid na mag-develop ng mga life skills kasi magiging blessing tayo sa iba. Sabihin nyo po sa katabi ninyo, magiging blessing ako sa iyo, kapatid.
Amen. Maging blessing po tayo sa ating pamilya, magiging blessing tayo pagka meron tayong communication skill sa ating mga pamilya, sa ating mga friends, di ba? Importante ho yung communication skill, mga kapatid ko. Okay? Number 4, pang-apat na po tayo. 5 lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Okay, number 4, the basic set of essential life skills makes us excel and succeed in life. O, tama naman, di ba? Mga kapatid, Nehemiah 2:20, sabi ng Panginoon sa atin, and I answered them by saying, the God of heaven will give us success. Will give us success. You know what? Mga kapatid, lahat po tayo, pangako ng Diyos ito sa atin. God will give you success at yung iba binigyan na ng success. Pero siyempre, yung mga success na yan, continuous yan. No? Continuous yung success at tumitindi pa yung success. Ayun, yun pong success, alam po ninyo, lalo pong, yun po bang mararating natin yan kapag ka po dinidevelop natin yung mga basic set of life skill. Kagaya kunwari yung kahit matalino ka, pero hindi ka naman marunong sa interpersonal relationship, sa social skill, ay, nako, hindi ka magiging successful. Yung iba, magiging successful lang sa pera. Pero alam po ninyo, ang success hindi lang po tungkol po sa pera at pagkakaroon ng material na mga possessions. Hindi po. Di ba? Pakatandaan po ninyo, hindi po meaningful ang success kapag ka pangit ang ating relationships. Hindi tayo marunong mag-handle ng relationships. And people who do not know how to handle relationships, no offense, majority of them are selfish, self-centered. Yung hindi marunong, hindi nag-develop ng social skill, interpersonal relationship, most of them are selfish people. O yung iba naman, meron silang tinatawag na problema sa personality, o hindi naman nagpatulong, hindi nagpagamot, o kung ano, kung hindi nagpa-therapy, nagpa-counseling, kaya nanatili naman na hindi maganda yung kanyang interpersonal relationship. No? So, mga kapatid, kung may problema sa interpersonal relationship, please magpa-counsel. Amen ba, mga kapatid ko? So, importante po yan. Magiging topic po natin yan. Pofokusan natin yan. Yung social skill. Yung relationship skill. So, sabi ng Panginoon sa Psalm 16, verse 3, as for the saints who are on the earth, they are the excellent ones in whom is all my delight. Alam po ninyo kung ano po ang sinasabi ng verse na to. Alam ko na parating nyo ito naririnig kasi verse ito ng Panginoon sa ating pagiging BGX, Beautiful, Glorious, and Excellent Church. Diba? Ibig sabihin ng BGX Church, lahat tayo BGX. Sabi ng salita ng Panginoon, as for the saints who are on the earth. Sino po yan? Ang saints who are on the earth, ikaw yan at ako yan. Kasi ang ibig sabihin ng saints, sanctified by God. At tayo po'y na-sanctify by the blood of Christ. Amen? Kaya ang tawag po sa mga Christians, saints. Merong saints in heaven, mga namatay na, nagpunta ng heaven. Merong saints on the earth, living saints. Amen? Pag-isabi sa katabi mo, Brad, saint ka. Ha? Saint po tayo lahat. Sino dyan? Saint Rob, Saint Nomer, yan, Saint Joy, Saint Che, yung ating mga worship leaders na nakita ko dyan. Diba? Sabi na salita ng Panginoon, yung mga saints, ikaw, ako, sabi na salita ng Panginoon, they are the excellent ones in whom is all my delight. Tayo daw yung mga excellent ones. So, alam mo ba ninyo mga kapatid ko, na ang matinding gusto ng Panginoon sa atin, lahat tayo mag-strive
to become excellent. No? Excellent in His sight. Una sa lahat yun, siyempre, for God's glory in His sight. Then, excellent in the sight of people. Kasi yun po yung magiging platform natin. Platform natin yon na sasabihin natin kung sino yung Diyos natin. Kagaya nung panahon ni na Daniel, di ba? Excellent siya. Kaya naipangaral niya kung sino yung Diyos niya at kinilala ang Diyos ni Daniel. Bakit kinilala ang Diyos ni Daniel? Kasi excellent si Daniel. Ginawang excellent ng Diyos si Daniel. Gusto mo bang gawing ang excellent ng Diyos? Lahat ng gustong gawing excellent ng Diyos, magsabing amen. Amen! Kasi saint ka eh. Gagawin kang excellent ni Lord. At yung mga life skills, sobrang laking kinalaman yan. Para kayo maging excellent one. Amen? Well-rounded na excellent. Ha? Hindi lang sa isang area. Dalawang area. Well-rounded. Everybody say, well-rounded. O, diba? May skill ka sa time. Meron kang skill, may skill ka sa time, may skill ka sa relationship, may skill ka sa communication, di ba? Oh. Tapos, may mga practical skills ka pa na ikaw ay talagang katutuwaan na kasama. Alam po ninyo, yun nga po eh. Ang isa po sa mga pinaka-importante po sa pagiging Kristiyano po natin yung nakakatuwa tayong kasama din. Hindi tayo pabigat, parati tayo nakakatulong sa iba. Nagiging blessing tayo. Amen po ba mga kapatid? Okay, so yung pong mga skills are assets. Assets. Everybody say assets. Assets yan para sa ating mga tagumpay. Sa pagtatagumpay po natin. Asset po ang ating mga iba't ibang skills, mga life skills na atin pong i-acquire at i-develop. So ito po, parati ko pong sasabihin na mula bata, tapos pupunta ng kabataan, mag-aasawa, tatanda, at yung mga senior citizen natin. Hello po, I love you all, mga senior citizen. By the way, maraming salamat po pala sa pagbati nyo kay Pastora Ruth. Naalala ko lang kasi senior citizen na si Pastora Ruth. Okay, so it's not too late to acquire skills. Meron po akong nakitang isang, hindi ko alam kung Chinese o Japanese, no? At the age of 79, naging ramp model. No? Nakalimutan ko lang yung pangalan nyo, pero sasabihin ko later on. Nakalimutan ko lang yung kanyang pangalan, hindi ko maalala. Pero ito pong matandang ito, 79, noong naging 83 o 85, nag-acquire pa ng skill sa pagpapalipad ng helicopter o eroplano. So, ang dami po niyang in-skill na develop kahit matanda na. So, it's not too late. It's not too late to acquire and develop skills. Habang nabubuhay tayo, kailangang mag-develop ng skills. At sa totoo lang, mga kapatid ko, pagka nagde-develop ka ng iba't ibang mga skills, pati yung Alzheimer, maiiwasan mo. Kasi yung Alzheimer at saka yung, what you call that, Pastor Rando? Alzheimer's and dementia, di ba? Ang isa po sa mga dahilan yan, yung inactive yung brain. Pero kapag ka ang brain active, nagde-develop ng iba't ibang mga skills, nako, maiiwasan po yung Alzheimer and dementia, mga kapatid ko. So, lahat to na magde-develop ng mga life skills, magsabing amen. You're not too young to develop this, and you're not too old. Habang nabubuhay tayo, anumang age natin, anumang period ng buhay natin, develop our life skills at gawin nating excellent yung pagde-develop natin ng mga life skills, lalong-lalo na sa
relationship. Di ba? Lalong-lalo na sa communication. And then, as I close, itong number 5. Hindi pa ako magko-close pala, mga kapatid. Number 5 pa, tapos may pang-close pa ako. Number 5. The basic set of essential life skills makes us fulfill God's great plans and destiny for us. So, favorite verse natin, Jeremiah 29:11. Ano po ang sabi ng Jeremiah 29:11? Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Di ba? So God has great plans for us. And God has great destiny for us. Sige, ngayon pong araw na to, gusto kong ulitin na naman ito. Sabihin nyo sa katabi ninyo, God has great plans for you. O sa kabila, sabihin nyo, God has a great destiny for you. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin ito, bawat isa sa atin mahalaga eh. Pero sino po yung nakarating sa kanilang great destiny? Paano po na-fulfill ang mga great plans at great destiny? Siyempre, una sa lahat, nag-o-obey kay God, di ba? Kaya kailangan, nag-o-obey ka sa message na to. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, develop your life skills. Develop your life skills. Excel with these life skills. At makikita mo yung great destiny mo. Kasama din po yung leadership skill. Alam niyo yung iba, kaya hindi po nagiging leader sa church. Hindi po dinidevelop yung leadership skill eh. Ako po, alam niyo, kung hindi ko po dinevelop ang aking leadership skill, malamang hindi ako naging leader. Kasi, mahihain ho ako. Si Pastora Ruth, siguro magiging leader yun. Magiging leader talaga yun. Kasi strong ang personality niya. D na D eh. Yung mga D kasi yan, talagang mag-leader yan eh. Talagang gusto maging leader niyan. Pero ako hindi ko gusto maging leader. Wala akong qualities na maging leader nun. Pero dinevelop ko yung leadership skill eh. Kaya ako po naniniwala ako mga kapatid. No? Magiging leader ka. Lalong-lalo na sa spiritual. Amen? Lalong-lalo na magiging leader ka ng mga disciples. Sabihin mo sa katabi mo, magiging leader ka ng mga disciples. It's just a matter of developing your leadership skill. So kapag ka-leader ka na, i-develop mo pa ng develop. Kasi yung ibang leader, kaya hindi dumadami yung kanilang flocks, hindi nagiging fruitful. Yung kanilang leadership skill sa ministry, hindi dinidevelop. No? Hindi dinidevelop. Yan, focus sa ibang bagay, maraming bagay. Kaya pag-usapan din natin yan, focus skill. So mga kapatid ko po, yun pong ating yung great plan ng Panginoon sa atin at saka yung great destiny ng Lord sa atin ay mangyayari yan pagka inobey mong i-develop yung mga life skills mo. Amen. Kasama yan. 100% akong naniniwala dyan na if you develop your life skills, itong 10 na mga message nating maririnig sa mga susunod na Sunday, makikita mo yung great destiny mo na po-fulfill. Amen ba, kapatid ko? Ngayon, in closing, I would like to tell you about 1 Samuel chapter 10 verses 6 to 7. My last verse to you. The Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Once these signs are fulfilled, do whatever your hand finds to do, for God is with you. Alam niyo po, siyempre, marami pong ibig sabihin yung verse na yan. Pero ang ipo-point out ko lang dyan dito, sa verse na to, yung Spirit of God, kapag binigay sa atin, nanahan sa buhay natin, gagawin niya tayong different
person. Everybody say different person. Different person na better, hindi worse. Better. You will be a different, better person. So, the Holy Spirit, I tell you this as we close, God wants to change you. God wants to change you and me. Kapatid, ikaw na nakikinig sa akin. Ikaw na tumitingin sa akin ngayon kahit sa screen lang. Di kita nakikita pero nakikita ka ng Diyos. God wants to change you and make you a different person. Amen? Hindi titigil ang Holy Spirit na baguhin ka. Hindi. Kailanman hindi. Alam nyo, ang Holy Spirit, hindi siya titigil na baguhin ka kahit 60 ka na o 70 ka na. Kasi yung ibang mga senior citizen, kapag ka naging senior citizen nila, akala nila tapos na yung pagbabago. Ay naku, hindi pa po. Marami pa pong dapat baguhin. Amen po ba? Pagka sinabi nyo pong wala nang dapat baguhin sa inyo, I love you all. Lahat po ng mga senior citizen dyan, yung mga lolo, lola, mahal ko po kayo siyempre mayabang naman tayo kung sasabihin natin wala nang dapat baguhin sa atin. Amen. Kaya baka naman po yun. At pagka makasarili po yun, selfishness, kung wala nang dapat baguhin sa atin, sasabihin natin, iba na lang ang magbago. Yung pamilya ko na lang magbago, tao na lang magbago. Ibang tao na lang magbago, hindi na ako. Masarap po magbago. Masaya pong magbago. Amen. Lahat po ng masayang nararamdaman nyo kapag kami ang nababago sa inyo, magsabing praise God. Ayan, sarap po kayang magbago, di ba? Kung meron kang makita na nagbago sa buhay mo, ugali, attitude, di ba? The way you live, ang saya ho. Kung ma-acquire po ninyo ito pong mga life skills na to, by the help of the Holy Spirit. Tutulungan mo kayo ng Holy Spirit. Tutulungan mo tayo lahat ng Holy Spirit. Maging excellent tayo sa mga life skills na to. Ay, sabihin ko po sa inyo, sigurado, sasayaw kayo. Sana pagka naranasan po ninyo yan, kahit sabihin nyo lang, text nyo lang ako, salamat pastor, minessage mo yan. Amen. At sasabihin ko naman, glory to God. Amen. Glory to God lang. Glory to God. Nakikinig lang naman po kasi ako sa Diyos kung ano po ang dapat i-message sa church at sa inyo po, kapatid ko. Sa mga kapatid, uulitin ko, dapat walang excuses. Sabihin mo sa kata mo, walang excuses. I-drop na, renounce na lahat ng mga excuses na hindi ka mag-acquire ng life skills. Kundi, kasama mo ang Holy Spirit. Sasabihin mo sa Holy Spirit, I surrender my all excuses. Holy Spirit, magde-develop ako ng life skills. Empower me. Empower me. 100% po ako naniniwala. Dahil matapat ang Holy Spirit at makapangyarihan ng Holy Spirit, i-empower ka ng Holy Spirit, magiging different person ka sa pag-develop mo ng mga life skills na to. Amen? Sino po dito ang gustong i-empower ng Holy Spirit para magkaroon ng life skills ay tumayo? Let's all stand. Let's all stand. The Holy Spirit is in our midst. Amen. Thank you, Holy Spirit. You are in our midst. Sige, tayo po tayong lahat. And I would like you to close your eyes. And I would like to pray for you. Ano po? Habang nakataas ang inyong kamay, dalawang kamay nakapikit ang inyong mata. Sige, sabihin mo sa Holy Spirit, Holy Spirit, I surrender all my excuses to you. I surrender all my excuses na hindi mag-develop ng mga life skills, lalong-lalo na yung mga senior citizen. Amen? I-surrender po natin lahat ng mga deceptions and lies, katamaran, lahat ng mga sagabal. Lahat ng mga sagabal.
Sige, ngayon, sabihin mo, Holy Spirit, empower me. I will develop these life skills para maging blessing ako in your sight, maging blessing ako sa mga tao. Para ma-reach ko yung aking great destiny. Ma-fulfill lahat ng mga great plans mo sa akin. Sige po, ipag-pray po ninyo yan. Ipag-pray po ninyo. I am praying for you right now, kapatid. Hallelujah. Ba nakataas ang inyong kamay. Hallelujah. I pray for you. Holy Spirit. Holy Spirit. Inaangkin namin ang 1 Samuel 10, 6-7. You will change us into a different person. Inaangkin namin ang message po namin ngayon sa Exodus 35, verse 30-35. Kayo ang magbibigay, mag-i-empower ng mga life skills para mabuong mga life skills sa amin. Hallelujah. Kayo ang nagbibigay ng different kinds of skills at alam namin kasama ang mga life skills na ito. Salamat po. Hallelujah. At ang lahat ng mga kapatid ko na naririto ngayon, narinig ang mensaheng ito. Salamat po. Salamat po. Ang mga salita niyo hindi mananakaw ng dyablo, hindi po matutuka ng ibon na metaphor ng dyablo at hindi mawawala sa puso namin. At sa mga susunod na linggo at buwan, sa mga mensahe ng life skills, marami po ang magiging different person. Ang mga kapatid ko na tumatanggap ngayon dito at seryoso na mag-o-obey dito, sigurado siyang magiging different person for the next 10 weeks. Maraming salamat po. Mga kapatid, lift up your twins, I would like to bless you. The Lord bless you, mga kapatid. Number 6, 24-26. The Lord bless you. Bless your mind. Bless your heart. Bless your soul, your heart. Bless your family. The Lord keep you. Protect you from all evil and from all sicknesses. The Lord turn His face towards you and be gracious to you. You will succeed. You will prosper in life for His glory. Amen. And the Lord will grant you His peace, His shalom, peace of mind and peace of heart. Shalom po, mga kapatid. Shalom po. Salamat po. Magkikita-kita po tayo ulit. Sa susunod po na preaching ko, live na po ako. In person na. Bilis mo ng panahon ha. See you all at patuloy po ninyo na kaming ipag-pray dito po sa US Ministry. Pag-pray po ninyo si Pastor Andrew, Pastora Janelle and their kids, and lahat po ng mga members natin dito. Pag-pray niyo po kami rito na maging mabunga po sa ating pagsaserve kay Lord. Makawin tayo ng maraming kaluluwa. Oh, next month po ha. Please, mag-uumpisa na lang po yung second cycle ng harvest natin. Please, get ready to harvest souls. Shalom! Shalom! Shalom!